At kaugnay pa rin sa balitang nalalapit na election 2013, mas mabilis na ngayong malaman ang resulta ng eleksyon dahil sa precinct count optical scan o PCOS machines. Sa kabila nito, marami pa rin ang mga nag-aalinlangan sa magiging resulta ng kanilang mga boto. Ano nga ba ang meron sa isang automated election? Alamin natin ito sa detalye ng report ni Edwin Newsed. Simula nang magsarili ang Pilipinas bilang malayang bansa mula sa kumpas at dikta ng mga baniyaga, naging bahagi na ang eleksyon sa pagpili ng mga susunod na lider o mamumuno. Alinsunod sa mandato ng saligang batas, karapatan ng sinumang mamamayan ng Pilipinas na nasa hustong gulang ang makiisa sa pagboto. Kaya naman, obligado ang mga botante na maglaan ng oras sa pagpunta sa mga polling precinct upang itala sa balota ang pangalan ng mga pinagkakatiwalaan nilang kandidato, partikular sa pwesto na minimithi ng mga ito. Matapos ang itinakdang oras ng pagboto ganap na alas 3 ng hapon, sisimulan noon ang pagbilang ng mano-mano ng mga guro na silang nagsisilbing mga election officers. Noong mga panahong iyon, inaabot ng magdamag at ilang araw pa bago mabatid ang mga nagwagi sa halalan. Kadalasan, nagbubunga ito ng mga karahasan. May mga impluwensyang politiko ang nagagawang gumamit ng guns, goons and gold o mga armas, mga tauhan at salapi para mamanipula ang resulta ng boto kapag ito'y hindi papaboro sa kanila. Kaya naman, isinulong ng mga mambabatas ang modernong paraan ng halalan ng automated polls sa Pilipinas. Natuloy na nga ang computerization ng pambansa at lokal na eleksyon noong Mayo 2010. Kalinsabi nito ang Komisyon ng Halalan ang nangasiwa sa bagong paraan ng pagboto at pagbibilang nito. Sa ilalim ng Automated Election System na ipinatupad alinsunod sa Republic Act 8436 o Poll Modernization Law, sa amyenda ng Republic Act 9369, ang pagbilang, tally, paglilipat at paglalagom sa mga boto ay gagawin sa pamamagitan ng mga computers. Dahil sa layuning ito, bumili ang COMELEC ng 82,200 na mga voting machines mula sa banyagang kumpanyang Smartmatic ng mga precinct count optical scan o PCOS machines. At ang dati-rating masalimuot na pagbibilang ng mga balota mula sa mano-manong proseso na inaabot ng ilang linggo at minsan ay buwan pa bago malaman ang resulta ay hindi na nangyari pa. Ang lahat ng mga boto na ibinilang ng mga PCOS sa bawat presinto ay otomatikong maipapasa na sa mga canvassing at consolidation center. Malaking kabuwasan ito sa trabaho at panganib mula sa dating pagbiyahe sa mga balota mula sa presinto tungo sa canvassing centers. Ito ang tunay na layunin ng poll automations, ang maiwaksi at maging mahirap ang pandaraya. Ayon kay Father Anton Pascual, ang pinakatatak ng poll automation ay ang pagbabago mula sa usad pagong na eleksyon tungo sa isang iglap na paglabas ng resulta ng boto ng mga mamamayan. Gayunman, dapat na maging maingat aniya sa kahit katiting na problema na maaring magbunga ng pagdududa. Inalimbawa ni Padre Anton ang 1.7 million na mga balota sa ARMM na naimprenta aniya ng walang mga security marks. Magdudulot aniya ito ng mga paghihinala at magiging kaduda-duda ang resulta ng automated polls. Bagamat nilinaw aniya ng NPO na mareremedyohan ang problema sa pamamagitan ng paglalagay ng karagdagang security markings, moderno na ang eleksyon. Ito na ang prosesong ating sinusunod ngayon. Marapat na pag-igihin na lamang ito sa halip na kulapulan pa ng mga intriga na magdudulot pa ng pagdududa. Panahon na para maging hinuhuli ng lahat sa prosesong ito, alisin na rin ang mga kandidato sa kanilang isipan ng tukso ng dayaan at maging maginoo sa pagtanggap sa resulta ng modernong eleksyon sa makabagong panahon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.